Senior kasi siya eh. Naiinit ako. Teka lang. Sobra ano ba? Ano? I-report ko kayo. That's too much. That's too much. That's too much. Mami. Ma, o baka ito. Pang-ano ko sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So hindi nga kami. So hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So hindi nga po kami. So hindi nga po kami. Confirmation lang po. Lumapit na wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day, wala kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell, parang alam ko na, di ba, ano naman yan talaga? Kala ka rin. Ating bahala na naman yan. Ng bahala. Magkakalatin niya, sinasabi. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi naman, basyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa backpack. Nung gano'n ng water pagpasok, binigyan na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalit. Passport mo. I hate to do this, okay? Alam ko mahirap mawalan ng trabaho. Lalo na ngayon. Napakahirap ng buhay. Pero, sana po, we are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR, everyone in the airport, everyone in the port, everyone in the railway, everyone in the road sector, LTO, LTFRB, everyone, that we will not tolerate this sort of behavior against our citizens. So we are hereby announcing the termination of all the people in the OTS who were involved in this incident. Yan ba? Tatlo. Three personnel. Hindi po kami nagdadagawa. We are not fooling around here. Hindi kami naglolo ko dito. Kung akala nyo naglolo ko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. I've already instructed General Bisnar to issue that order today. Nagdulot umano ng alta presyon sa 69 na taong gulang na pasahero ng NAIA Terminal 3 ang insidente kung saan pinaghinalaan itong may dalang basyo ng bala. Sa viral post ni Ruth Adele sa Facebook, makikitang halos bukalkalin na ng kanyang anak ang kanyang bag dahil sa paghahanap ng mga personel sa umunoy basyo ng bala na tinawag pa nilang anting-anting. Tila na insulto si Ruth at ang kanyang anak na dapat sana'y biyahe papuntang Vietnam noong araw na iyon, subalit hinarang sila ilang minuto bago ang kanilang flight. Noong una, inakala nilang prank lamang ito, ngunit pinilit umano silang inspeksyonin ang bag. Dahil sa layo na ng kanilang nilakad, umalma si Ruth at ang kanyang anak at sinabing sa mismong lugar na lamang nila inspeksyonin dahil nag-umpisa na ang kanilang boarding flight. Tinawag ng mga personel ang kanilang supervisor para i-check ang kanilang bag, sabay ipinakita ang x-ray image na may basyo umano ng bala. Matapos ang ilang minutong pag-inspeksyon, bigo ang mga personel sa kanilang hinahanap. Ngayong Lunes, ipinag-utos ng bagong kalihim ng Department of Transportation ang pagsibak sa 3 personel na sangkot sa insidente. Giit ng kalihim, isa sa mga marching order ni Pangulong Bongbong Marcos ang magbigay ng serbisyo sa taong bayan at hindi pang-aabuso. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente.